Pagbati sa inyo, Sitio Pangil. Heto na naman ang inyong lingkod. Ang nag-iisang Krisanto para sa isa na namang episode ng Crisanto Files na magbabahagi sa inyo ng panibago na namang kwento tungkol sa paborito nating paksa dito sa channel na ito. Gaya nga ng palagi kong sinasabi sa inyo, bata pa lang ako, mahilig na talaga akong makinig, manood o magbasa ng kahit na anong kwentong kababalaghan. Dahil dyan, marami na akong naipong kwentong katatakutan, lalo na yung tungkol sa mga nilalang ng dilim na sinasabing hayok daw sa dugo at laman ng tao o mas kilala sa tawag na aswang. Ngayon ay ibabahagi ko naman sa inyo ang karanasang ikinuwento sa akin ng aking ninong na itago na lang natin sa pangalang Cesar, tungkol sa naging experience nila ng girlfriend niya nung tumira sila sa isang lugar sa Dumaguete City na punong-puno raw ng kababalaghan. 21 anyos pa lang daw noon ang binatang si Cesar nang mabuntis niya ang noon ay 19 anyos pa lamang niyang girlfriend na itago na lang natin sa pangalang Yela. Pareho pa silang nag-aaral noon bilang mga college students kaya naman ganun na lang daw ang galit ng mga magulang ni Yela hanggang sa umabot sa puntong itinakwil siya ng mga ito. Dahil doon, napilitan daw itong si Cesar na iuwi na lang sa probinsya nila sa Dumaguete City si Yela. Mabuti na lang daw at may mabait na tiyuhin si Cesar na tawagin na lang nating Tio Mario na nag-offer sa kanila ng matutuluyan. Ito raw kasing yumaong asawa ng kanyang Tio Mario ay may minanang property na matagal na panahon na ring abandonado. Yun nga lang, may kaunting issue raw dun sa lugar na titirahan nila. Meron daw kasing usap-usapan na sa lugar na yun, may gumagalang isang aswang. Aswang ho? Hindi raw alam ni Cesar kung ano ang magiging reaksyon niya sa sinabing yun ng kanyang Tio Mario. Yun ang usap-usapan dun sa lugar. Hindi ko nga lang alam kung totoo dahil di pa naman ako napapatira doon eh. Pamilya kasi ng asawa ko ang may-ari noon. Bale, minana niya lang ang bahay na yun kaya nung nawala siya, sa akin na rin yun napunta. Ipinarenovate ko na yun pero hindi ko pa rin nagawang tirahan dahil malayo yun sa trabaho ko eh. Pero Cesar, totoo man o hindi ang usap-usapan doon, mas maigi na rin yung nag-iingat, hindi ba? Buntis pa man din niyang asawa mo. Napatango na lang daw si Cesar sa sinabi ng kanyang tiyuhin. Hindi naman daw talaga naniniwala noon si Cesar pati na rin si Yela na totoo ang sinasabi sa kanila ni Tio Mario. Pero sinunod na lamang nila ang payo nito at umpisa pa lang ng pagtira nila doon ay naglagay na sila ng mga pangontra tulad ng bawang, asin at kalamansi na isinabit nila sa bawat bintana at pintuan ng bahay. Pero pagkalipas lang daw ng ilang araw, imbes na presensya ng aswang, ay iba naman ang naramdaman nila doon. Babaeng nakatayo sa tabi ng hagdanan? Napakunot daw ang noo ni Cesar
nang sabihin sa kanya ni Yela isang umaga na may nakita itong babaeng nakatayo sa gilid ng hagdanan ng bahay noong nagdaang gabi. Mahal naman, baka guling-guling mo lang yun. Huwag mo ngang tinatakot masyado ang sarili mo. Alam mo namang buntis ka eh. Pero imbis na makinig, ay binatukan pa raw siya ni Yela. Ang sabi pa raw nito, buntis lang daw siya pero hindi sa bulag. Alam niya raw ang nakita niya kagabi. Baka raw may nagmumulto na sa bahay na yun dahil sa sobrang tagal nang walang nakatira dito. Ang totoo, ayaw lang daw talagang aminin ni Cesar noon. Pero simula nang tumira sila sa bahay na yun, ay kakaiba na rin talaga ang nararamdaman niya. Para daw kasing may ibang presensya silang kasama at animo lagi raw may nagmamasid sa kanila sa loob ng bahay na yun. Kala ko ba aswang ang meron sa lugar na to? Bakit minumulto yata kami? Nasabi pa nga raw ni Cesar noon sa kanyang sarili. Hindi lang talaga niya gustong takutin si Yela. Kaya pinagpipilitan niyang guni-guni lang nito ang nakikitang multo. Lalo na at ng mga panahong yun ay palagi niya itong maiiwang mag-isa sa bahay. Natanggap kasi si Cesar bilang helper sa isang hardware shop. Malapit lang din naman dun sa kanilang tinutuluyan. Isang dapit hapon, mga pasado 6:00 na raw nang umuwi si Cesar galing sa trabaho at naabutan niyang nakatanaw sa pintuan nila si Yela na parabang may sinisilip ito mula doon. Oh, mahal. Ano bang tinitingnan mo dyan at namumutla ka? Hindi raw nakapagsalita si Yela. Nilingon lang daw nito si Cesar na parang takot na takot ang hitsura. Pagkatapos ay ngumuso ito sa labas. Nung sundan naman daw ni Cesar ng tingin ang itinuturo ng nobya, nagulat siya nang makita niyang may isang matandang babaeng nakatayo doon sa labas ng gate nilang gawa sa kahoy. Tapos nakatitig ito sa bahay nila na parang may sinisipat. Bigla raw naalala ni Cesar yung sinasabi ni Tio Mario sa kanila tungkol sa umano'y gumagalang aswang sa lugar na yun. Kinabahan siya. Yung hitsura daw kasi ng matanda, nakakatakot din. Mahaba ang buhok na kulay puti na sa katandaan. Mahaba rin ang suot na bestida, tapos may hawak pang tungkod. Kasi medyo kurkubado na yung matanda. Ang ginawa raw ni Cesar noon, lumabas siya ulit ng bahay. Lalapitan niya sana yung matanda. Pero bigla na lang daw itong umalis nung makita siya. Psst! Psst! Kayo ba yung bagong lipat? Maya-maya may tumawag daw bigla kay Cesar mula dun sa kabilang bakuran. Isang medyo may edad ng lalaking may hawak na panabong na manok. Ako nga pala si Amado. Kapitbahay niyo ko. Ganun ba? Ako naman po si Cesar. Tinanguan daw siya ni Amado. Buntis ang asawa mo, no? Napakunot ang noo ni Cesar sa tanong ng kapitbahay. Hindi pa naman kasi halata ang tiyan ni Yela noon dahil magdadalawang buwan pa lang itong buntis.
Kuya Amado. Paano niyo hong nala? Mag-iingat kayo. Yung matandang babaeng nakatayo dyan sa labas ng gate nyo kanina, pinaghihinala ang aswang yun dito sa lugar namin. Kaya alam kong buntis ang asawa mo kasi ilang araw ko nang napapansing sa tapat ng bahay niyo umiistambay ang matandang yun. Kaya nga itong mga alaga kong manok kung todo kong bantayan mahirap na. Napatanaw pa raw si Cesar sa sandamakmak na kulungan ng manok sa harapan ng bahay ni Amado. Sa bungero pala kasi ang kapitbahay nilang ito. Bukod pa sa ito na rin ang pinagkakakitaan niya. Akala ko chismis lang yung tungkol sa aswang. Meron pa pala niyan sa panahon ngayon. Hindi naman talaga basta mawawala yung mga aswang na yan Natututo lang silang makibagay sa panahon kaya akala natin wala na sila. Natuto na rin kasi silang magtiis. Kaya nga mahirap kung makakakita sila ng oportunidad na umatake. Minsan, hindi na nila napipigilan ng sobrang pagkatakam nila sa paborito nilang pagkain. Lalo na kung matagal na silang hindi nakakatikim nito. Biglang natahimik si Cesar. Kinabahan siya para sa nobya at sa batang dinadala nito. Para tuloy ayaw niya na itong iwanan sa mga susunod na araw. Kung gusto mo, ako na ang bahala dyan sa asawa mo. Titingnan-tingnan ko na lang siya kapag wala ka. Baka kasi matulad din siya dun sa buntis na dating katiwala sa bahay na yan. Na isang araw, bigla na lang natagpo ang nakahandusay sa sahig. Diyan mismo. Sa mismong tabi ng hagdanan. Wak-wak ang tiyan. Halos maligo na sa sariling dugo at yung ipinagbubuntis niyang sanggol ay durog na at halos wala nang natirang parte ng katawan. Bigla raw nanlaki ang mata ni Cesar nang sabihin yun sa kanya ni Amado. Siyempre nagulat siya. Hindi niya alam ang tungkol dun dahil wala namang binanggit ang Tio Mario niya na may namatay na pala sa bahay na yun. Hindi mo ba alam yun? Sabagay, matagal na panahon na rin kasi ang nakalilipas buhat na mangyari yun Narinig ko lang din yun na pinag-uusapan ng mga chismosa nung bagong lipat pa lang ako rito. Hindi rin naman gaanong kumalat ang balitang yun kasi wala namang kamag-anak yung babae. Dahil daw dun, lalong natakot si Cesar. Doon niya naisip na kaya pala may nagpaparamdam at nagpapakitang multo dun sa bahay na yun ay dahil may namatay nga dun na biktima pa ng aswang. Kung ganun, hindi ko tatanggihan yung offer niyo, Kuya Amado. Kapag wala ako, pakitingin-tingnan na lang si Yela, yung nobya ko. Masaya naman siyang tinanguan ni Amado bago ito pumasok na ulit pabalik ng bahay niya. Kinagabihan daw ng araw ding yun. Patulog na sina Cesar dahil kanina pa mahimbing ang tulog ni Yela. Nang bigla siyang makarinig ng malakas na kalampag sa kanilang bubungan. Para daw may napakalaking bagay na bumagsak doon. Napatayo daw agad si Cesar. Bumilis agad ang tibok ng dibdib niya dahil alam niyang hindi lang ordinaryong hayop o bagay ang may gawa ng ingay na yon. Aswang. May aswang sa bubong. Napabulong pa si Cesar sa sarili niya. Lalo pa nga niyang nakumpirma yun nang maya-maya pa pabaling-baling na si Yela sa higaan. Bigla itong nabalisa.
Tagaktak daw ang pawis nito kahit na nakatutok naman sa kanila yung bentilador. Nakiramdam daw si Cesar sa paligid. Hawak-hawak niya yung buntot pagi na kasama sa inihanda nilang pangontra nung tumira sila sa bahay na yun. Itinabi niya raw yun sa higaan nilang mag-asawa. Kaya nakatulog na sila ng mahimbing. Mga ilang araw daw silang sunod-sunod na nakaramdam ng mga kakaibang bagay tuwing gabi. Buhat nang makita nila yung matandang yun sa labas ng gate nila. Dahil dun, mahigpit laging binibilinan ni Cesar si Yela na mag-ingat at palaging itabi sa kanya yung buntot pagi. Samantala tinupad naman daw ng kapitbahay nilang si Amado ang sinabi nito. Ayon kay Yela, ay maya't maya raw nitong chine-check kung okay lang ba ang kanyang lagay sa tuwing nasa trabaho si Cesar. Dahil doon talagang naging close ang magkasintahan sa kanilang kapitbahay. Para kasing ito na rin ang naging tatay-tatayan nila. Lalo pat nalaman nilang wala na rin itong pamilya. Ikatlong linggo na simula nung una silang dalawin ng aswang. Naalimpungatan si Cesar sa kalagitnaan ng gabi dahil yumuyugyug daw yung papag na hinihigaan nila ni Yela. Nang magmulat siya ng mata, ganun na lang ang gulat niya nang ang bumungad sa kanya ay ang mukha ng isang babae na nasa ibabaw niya. Napabalikwas tuloy ng bangon si Cesar. Bigla na lang daw nawala yung babae sa harap niya at napunta doon sa paanan ng higaan nila. Nanginig daw siya sa takot dahil alam niyang gising na siya sa pagkakataong yun. Kitang-kita niya yung butas na tiyan ng babae. Punong-puno ng dugo ang suot nitong bestida, tapos naririnig niyang umiiyak ito. May ibinubulong din na para itong may ipinahihiwatig. Maya-maya bigla na lang daw siyang nakaamoy ng sobrang sangsang na amoy bulok. Tapos nakita niya yung babae na lumingon sa bintana sa ulunan ng higaan nilang mag-asawa. At mas lalo pang ang kinilabutan si Cesar nang pagtingin niya doon, nakita niyang may maitim na mga daliring nagpupumilit buksan ang sarahan ng bintana nila. Tila sunog ang balat nito at mahaba ang kulay itim na kuko. Para itong kamay ng matanda na kulukulubot na. Sa pagkakataong ito, hindi pa rin nagigising si Yela. Para daw itong binabangungot. Nakita raw ni Cesar na pabaling-baling ito at tagaktak na naman ng pawis ang buo nitong katawan. Biglang hinablot ni Cesar yung buntot pagi niyang nakasandal lang sa tabi ng kanyang higaan. Hinampas niya ng pagkalakas-lakas yung malaking kamay na yun, na bigla namang binawi ng kung sino man ang may-ari nun. Pagkatapos nakarinig daw siya ng parang sumagitsit na pag-angil na mabilis ding sinundan ng tunog ng sunod-sunod na malalakas na pagaspas ng pakpak na parang may isang malaking ibon daw na lumilipad palayo sa kanilang bumungan. Hindi nakatulog si Cesar ng gabing yun. Gising na gising siya hanggang sa sumikat na yung araw. Dahil tuloy doon, hindi raw siya nakapasok sa trabaho. Hindi niya masabi kay Yela kung bakit siya napuyat, kaya wala itong kaalam-alam sa mga nangyayari. Siguro dahil bata pa si Yela ng mga panahong yun, kaya parang wala pa talaga itong muwang na inaaswang na pala siya.
Nung kinatanghalian, nag-aya pa raw si Yela na maglinis na lang sila ng bahay. Mag-general cleaning daw sila. Total, ay ngayon lang naman nawalan ng pasok si Cesar buhat nang magkaroon ito ng trabaho. Kapag kasi Sabado at Linggo, nagsa-sideline sa pagkukonstruction si Cesar dahil nag-iipon siya para sa panganganak ni Yela. Nalinis na nila ang buong bahay. Isang parte na lang ang hindi nila nalilinisan at yun ay walang iba, kundi yung ilalim ng hagdanan na ginawang parang malaking cabinet nung ipinarenovate yun ng kanyang tiyo Mario. Kaya lang parang nagdalawang isip bigla si Cesar na linisin yun. Talagang natatakot siya kasi naaalala niya yung ikinwento sa kanya ni Amado na may natagpuan daw na bangkay sa parting yun. Pero para hindi maghinala si Yela, walang nagawa si Cesar kundi ang linisin na lang yung loob ng cabinet. Habang si Yela naman ang sa kusina. Wala naman daw yun kalaman-laman. Hindi rin kasi nila ito naisipang lagyan ng mga gamit nung lumipat sila. Dahil medyo maalikabok yung loob at wala pa silang oras na linisin yun noon. Pero nung habang inaalisan ni Cesar ng agiw yung loob ng cabinet, nagulat siya kasi may nakita siyang isang parang makalumang notebook na may mantsa na yung pinaka-cover. Punit na rin ang ilang bahagi noon at kupas na halos yung mga nakasulat. Diary pala yun ng isang babaeng nagngangalang Carmencita. Hindi alam ni Cesar kung ano ang pumasok sa utak niya, pero bigla niya yung binuklat. Pero bigla siyang napatras. Nang bumungad sa kanya ang isang black and white na litrato ng dalawang babae. Isang dalaga at isang may edad na. Parang mag-ina. Pamilyar ang mukha ng mga ito. Medyo matagal niyang inisip kung saan ba niya nakita ang dalawang taong yun. Ganun na lang ang gulat ni Cesar nang maya-maya ay bigla niyang maalala kung saan nga ba. Yung matandang pinaghihinala ang aswang at yung babaeng multo sa bahay na to, mag-ina sila. Sa isang iglap, bigla daw lumitaw sa harap ni Cesar yung babaeng multo. Umiiyak na naman ito, pero sa pagkakataong yun ay tiniis ni Cesar ang takot. Inipon niya ang lahat ng lakas niya ng loob at tinanong ang multo. Sinong may gawa nito sa'yo? Bigla daw iniangat ng babaeng multo yung braso nito at itinuro yung malaking bintana sa salas nila, kung saan tanaw na tanaw nila ang manukan sa kabilang bakod. Nanlaki ang mata ni Cesar sa pahiwatig ng multo. Dali-dali niyang pinulot muli ang nabitawan niyang lumang notebook kanina at isa-isang binasa ang mga nakasulat doon. Hanggang sa doon na nga niya nakumpirma kung sino ba ang tunay na aswang sa lugar na yun. Si Amado! Si Amado ang aswang! Narinig ni Yela sa pagkakataong yun ang hiyaw ni Cesar. Takang-taka ito at tinanong siya kung ano raw bang nangyayari sa kanya. Doon na raw inamin ni Cesar ang lahat at sobrang takot daw ni Yela pagkatapos, lalo na nang sabihin ni Cesar ang nabasa niya sa diary ni Carmencita na talaga raw munang kinukuha ni Amado ang loob ng kanyang biktima bago niya ito atakihin. Magaling daw itong makibagay sa mga tao para hindi agad siya mapaghinalaan.
Matagal na panahon na daw kasing puro manok lang ang kinakain nito, kaya takam na takam ito sa tao. Lalong-lalo na sa sanggol na nasa sinapupunan pa lang. Nung mismong araw na yun, nagplano na raw silang umalis. Pero nang makita ni Cesar yung matandang pinaghihinalaan niyang aswang nung una, na nakatanaw na naman sa labas ng bahay nila, ay kinausap niya ito. Nay, nagpakita ho sa akin si Carmencita. Nagpahiwatig po siya kung sino ang totoong aswang sa lugar na to. Nakikita niyo rin ang anak ko. Nagpapakita sa inyo si Carmencita. Mangyak-ngyak daw ang matanda nang aminin nito sa kanila na kaya pala siya laging nakatanaw sa bahay na yun. Ay nakikita niya pa rin doon kung minsan ang kaluluwa ng kanyang anak. Sino ang pumatay kay Carmencita? Sino? Umiiyak na raw ito. Kaya hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Cesar. Sinabi niya ng si Amado nga ang aswang. Pagkatapos noon, nag-impake na sina Cesar at Yela. Handa na raw sana silang umalis sa lalong madaling panahon. Pero kinagabihan daw ng araw na yun, nagulat na lang sila kasi ang dami ng tao sa labas ng bakuran ni Amado. May mga dalang sulu. Ipinakalat pala ng ina ni Carmencita sa mga kamag-anak nila ang balitang sinabi ni Cesar sa kanya. Pero wala nang naabutan pa ang mga ito. Hindi nila alam kung paano nagawa ni Amado, pero mabilis siyang nakaalis sa lugar na yun, na ang dala lang ay ang mga alaga niyang manok. Yung mga gamit daw nito sa bahay, iniwanan niya ng lahat. Doon, mas lalong lumakas ang hinala nilang ito nga ang aswang. Dahil bakit naman ito tatakas kung wala siyang kasalanan, hindi ba? Pero kahit na wala na doon ang aswang, pinili pa rin daw ni Ninong Cesar noon na umalis pa rin sa lugar na yon at maghanap ng ibang matutuluyan. Tinulungan na lang daw sila ng kanyang tiyo Mario na maghanap ng mauupahan. Matapos niyang ikwento dito ang na-experience nila sa bahay na yon. Pagkatapos nun, ibinenta na raw ni tiyo Mario yung property na yon, at ang muling balita raw ni Ninong Cesar ay pinatayuan na yon ng isang kainan noong maging civilized na ang lugar. Sana po nagustuhan niyo ulit ang kwentong to, guys. Huwag kayong mag-alala. Marami pa akong baon. Kaya kung gusto niyong magpadala ulit ako ng sulat dito, mag-comment lang kayo. Ako nga pala ulit si Chris Santo. Isang simpleng taong mahilig mangolekta ng iba't ibang kwentong aswang na pwede ko rin namang ibahagi sa inyo. Sa ngayon ay dito ko na muna tatapusin ang kwento ng pahiwatig ng multo sa sikreto ng aswang sa Dumaguete.